namin dun sa kasa, sinabi ko, voluntary surrender. Okay. Sabi nung isa sa akin, ay, diretso po kayo ng bangko. Tapos biglang sabi sa, ay, wait lang ma'am. Ayun, tama yung sinabi nun, na dumiretso ka na lang ng bangko. Oo nga sir, kaso binawi niya din. Sabi niya, ay, wait lang pala ma'am, dito ka muna, hintay ka. May pumunta sa inyo dyan. May pumunta sa aking ahente, sabi niya, ay ma'am, tamang-tama po, kailangan ko ng sasakyan. Gusto mo ba, pasalo mo na lang sa akin. Nako, yun nga, yan yung mga problema sa ahente. Alam mo, kung 10 kayong pupunta doon para mag-surrender at sasabihin nila, pasalo mo na sa akin, tingnan mo saan nila dadalhin ang sasakyan na yan. So, ibig sabihin, ipapasalo din nila yan. So, ano nangyari? Ilan ang lumapit sa'yo? Bali, mga 5 po. 5 yun sir. O, 5. Parang kasi nangyari na sa akin yan, parang sinama ko yung kliyente, kumuyog na yung mga ahente. Sa iyo, ganun din ba nangyari? Oo sir, ganun nga. Isang team sila. Tapos pinapakita pa nila yung ID nila na legit daw talaga sila. Matagal na sila dito. Mga regular na daw. Yan ang mahirap pag diretso sa kasat. Ay, updated pa kayo, kaya tuwan-tuwa yan. Oo sir, kasi sinamahan talaga nila kasi dapat yung magpapanotary na kami that time. Buti na lang yung 2 store na pinuntahan namin, walang magsa-site. Tapos sabi niya, ma'am, puntahan natin yung Maybank, check natin kung updated ka. So tumawag pa talaga kami, tapos narinig nila na updated yung payment. Tuwang-tuwa yung ahente, sir. Talagang tuwang-tuwa yun. Magkano kukunin sa'yo yung sasakyan? Pasalo, magkano nila isasaluin yung sasakyan? Ang sinabi nila sa akin, sir, 15,000 lang. Wow, 15,000, meron na sila sasakyan, hindi pa nila pangalan. Alam mo ba, pag pinasalo nila, ano bang sasakyan yan? Sa DC Mirage po. O, ayan, ipapasalo nila yan, mababa na yung 80. Pero hanggang 180 rin, mga ganun, o 200. Kasi merong iba, hirap ma-approve. Kaya mangyayari, approval for sale na yung sasakyan mo. Ganun na mangyayari. So sila yung kikita ng malaki, sir. Ako naman yung problema sa akin. Yes, marami na akong na-encounter na ganyan. Ngayon, pagka hindi nagbayad yung sumalo sa kanila, sasabihin lang nila, ginawa ko lang naman yung ginawa nyo, pinasalo ko rin kasi nagipit po ako eh. Anyway, ito po yung sumalo, so kayo na po bahala pumunta, turo nyo na lang sa bangko. Ganun ang magiging sasabihin sa'yo ng ahente. Ito pa nga sabi nila, sir, kung gusto ko daw, i-survey ko daw yung bahay ng ahente. Yung ginagawa daw ng bangko. Ay, hindi. Sabi ko, iba talaga yung nila. Talagang i-insist talaga nila. Oo, hindi kasi, ewan ko hindi, ayaw nilang sabihin yung magiging consequence niyan eh. Kasi breach of contract po sa bangko yan, ma'am. Pagka tinuloy mo yan, pwede kayo mapile ng civil case tsaka criminal case. Sa civil case, masisira na pangalan mo dahil kasi kailangan hatakin na ng bangko yan para makabawi ang bangko. Ngayon, pag hindi nahatak ng bangko yan, ang next step ng bangko ay magpapile po ng criminal case under Article 319. Doon po may kulong kayo kasi removal of chattel mortgage yan. Inalis mo yung sasakyan, kunya binenta mo, sinanla, bawal po yun. O kaya pinasalo, bawal po yun. Opo, sir. Buti na lang nagkausap tayo at napapanood pala ako ng partner mo. Timing talaga yung tawag niyo, sir. Yung chat niyo po pala. Kasi kung hindi ko nabasa yun, sir, naghihintay kasi ako sa response niyo, sir. Sabi ko kaya sana mabasa ni sir to bago pa makapirma. Oo. Tapos tamang-tama nung pagbukas ko ng cellphone ko, nabasa ko kagad yung chat niyo. Tapos sabi niyo, call ASAP. Tapos nung narinig ko, sabi niyo, makukulong ka. Ay, talaga, nagbago. Nagbago agad yung isip ko eh. Ayun na nga po, may hirap po talaga yung actually nung nagpa-call asap ako nakaramdam ng kaba. Kasi sigurado ko kawawa ito. 'Di ba? Although sabihin naman ng ahente, marami na ring galit sa aking ahente. Sasabihin nila hindi naman lahat ng sumasalo salbahe. Nandun na tayo. Paano kung salbahe? 'Di ba? Ngayon ma'am, yung sasakyan mo ma'am, pag pinost nila yan, parang apple na nakasabit yan. Ngayon yung mga buhaya, nakaabang yan na itong nakasabit na to, mag-uunahan yung mga yan na kunin nila yan.
Kasi papasalo din ng ahente eh. Ngayon, merong ibang kababayan tayo na hindi naman talaga ang purpose magkaroon ng sakyan at tutuloy ang hulog. Ang iba, kukunin niya ng mura, magkakaroon ng sakyan, lalaspagin lang. Dadalhin sa probinsya, tapos hindi na babayaran. Eh, sino ngayon ang hahabulin? Diba? Mga sir eh. O, ikaw. Eh, marami nang ganun, ma'am. Buti na lang, nagkausap tayo. Kasi yung iba nga pinapasa sa mga company. Hindi na babayaran. Kasi pinapasalo din ng iba. Eh, yung pag sumalo, hindi nagbayad. Naku! Yung iba, buti, lumalapit sa akin, ma'am. Yung iba, no, may problema na ipasalo na nila. Buti ikaw, bago mo na ipasalo, nakalapit ka na sa akin. Alam mo, 5 years pang uhulugan ng sasalo sa'yo yan eh. Paano kung sa 5 years na yan eh may mga event na nangyari? Halimbawa na lang na total wreck. Sa tingin mo babayaran pa yan sa bangko? Di ba? Hindi na. At yan ma'am, deny sa insurance yan. Paano nasunog? Nakarnap? Sa tingin mo sila ba magbabayad sa bangko? Sino habulin ng bangko? Yung ako pa rin kasi ako nakapangalan. Yun, buti nagkausap tayo. Maraming event na pwedeng mangyari na hawak nila ang sasakyan. Nagipit, naisanladin nila, 'di ba? Namatay yung sumalo. Sino maghuhulog? 'Di ba? So sino kawawa? Yung nagpasalo. Parang mo. O pangalan mo masisira. Talaga so pag di kaya, i-surrender na diretso sa bangko. Pagka hindi kaya, diretso na lang kayo ng bangko, kausapin niyo bangko. 'Di ba? So, may panakot kasi sila sir na sabi niya, ma'am, pag voluntary surrender, habang buhay ng sila pangalan mo. Hindi ma'am, ako mismo ang sumulat sa Credit Information Corporation. Nag-email ako doon na kapag ka ba nag-surrender, ano ang magiging nito, consequence dun sa nag-surrender? Sira ba ang pangalan? Sumagot naman sa akin, masisira ang pangalan for 3 years. May bad credit history, babagsak ang kanyang credit score. Pero after 3 years, kusang mabubura yung bad credit history. Pwede na uling mag-loan. So talagang kawawa sila na pag wala talagang alam. Kasi tinatakot nilang ganun yung mga customer eh. Sinasabi nila habang buhay daw, kahit daw home credit, hindi na daw talaga. Hindi ma'am, ano yun? Ang habang buhay na halos talagang habang buhay ma'am, yun yung mga napailan ng demanda. Nagkaroon ng writ of replevin, hindi na i-surrender, hindi, di ba? Pero pag yan ay nahatak din naman, pwede namang ayusin kaso may hirapan nga lang. Yun, talagang ako naniniwala ko doon, pwedeng forever mo ng record. Pagka napailan ka ng demanda dahil sa utang na hindi nababayaran. Okay, sir. Yes na po, sir. Napa-clear po, sir. Thank you.